Pwede ko ba kainin ang karne ng tao? Ang maikling sagot ay depende. Depende kung nasaang parte ka ng mundo at kung ano ang iyong relihiyon. Maaaring kilala nyo ang serial killer na si Jeffrey Dahmer alias Milwaukee Cannibal at Milwaukee Monster. Mula 1978 hanggang 1991, pinatay at chinapchap ni Dahmer ang bangkay ng 17 kalalakihan. Ayon sa mga ulat ay nagsagawa si Dahmer ng necrophilia at cannibalism. Ang necrophilia ay isang uri ng pakikipagtalik o pakikipagsex sa patay. Ang cannibalism ay isang pagkain o pagkonsumo ng sarili mong uri. Maraming uri ng hayop ang kumakain ng kapwa niya hayop. Isa na dito ang leon. Kinakain ng matatandang leon ang mga batang leon upang hindi na ito lumaki at agawin ang kanilang trono o pwesto bilang isang alpha male. Bakit sila kumakain ng tao? Marami at iba't iba ang dahilan kung bakit nagiging kanibal ang mga tao. Maaaring sila ay may sakit sa utak, kaya sila ay nagiging serial killer. O maaaring ritual ito sa kanilang relihiyon. Ito ang ilan sa tribo o grupo ng kanibal sa mundo. Una sa listahan ay ang 4 people ng Papua New Guinea na mayroong ritual na tinatawag na endo-cannibalism, kung saan kinakain nila ang laman ng kanilang mga namatay na kamag-anak. Isa itong paraan ng respeto at paninigurado na ang kaluluwa ng kanilang namatay na kamag-anak ay maayos na makakarating sa kabilang buhay. Ang endo-cannibalism o ang ritual na ito ay isang dahilan sa paglaganap ng Kuru disease noong mid-20th century. Sa dulo ng video na ito ay tatalakayan natin ang iba't ibang uri ng mga panganib ng isang kanibal. Pangalawa sa listahan ay ang mga Aztecs ng Mesoamerica. Mayroong mga ebidensya na nagsasagawa ng mga cannibalism ritual sa mga Aztecs bilang isang parte ng kanilang relihiyon. Pinaniniwalaan ng mga Aztecs na ang pagkonsumo ng mga sacrificial victims o ng mga alay ay isang paraan upang mapunta sa kanila ang kapangyarihan ng kanilang sinasambang Panginoon. Pangatlo sa listahan ay ang mga Tupinamba ng Brazil. Pinaniniwalaan ng mga Tupinamba na kapag kinain nila ang kanilang mga kaaway ay mapupunta sa kanila ang lakas at tapang ng kanilang napatay. Pangapat sa listahan ay ang mga Asmat people ng Papua, Indonesia. Pinaniniwalaan ng mga Asmat na kapag kinain nila ang kanilang mga kaaway ay hindi na ito makakaganti pa sa spiritual na mundo. Sa iba namang parte ng Papua, Indonesia ay makikita ang mga Korowai. Ang tribo ng Korowai ay matatagpuan sa remote rainforests o liblib na parte ng gubat. Ayon sa mga ulat ay kumakain din ng laman ng tao ang mga Korowai. Ngunit dahil sa pagkaliblib ng kanilang tirahan ay hindi sapat ang impormasyon at ebidensya ng kanilang pagiging kanibal. Pang-anim sa listahan ay ang mga Carib. Matatagpuan ang Carib sa iba't ibang parte ng Caribbean Islands. Ayon sa ulat ng mga sinaunang European colonizers, ang mga Caribs daw ay kumakain din ng tao. Ikapito sa listahan ay ang mga Maori ng New Zealand. Hindi talamak ang cannibalism sa mga Maori, ngunit mayroong mga ebidensya na nagiging kanibal ang ilan sa mga ito kapag wala na silang makain. Ikawalo sa listahan ay ang mga Agori ng Varanasi, India. Hindi lahat ng mga Agori ay kanibal. Hindi pumapatay ang mga Agori. Sa halip ay nag-aabang sila ng bangkay ng mga bagong libing. Kinakain nila ito ng hilaw o minsan ay iniihaw sa apoy. Pinaniniwalaan ng ilan sa mga Agori na ang pagkain ng tao ay isang uri ng paglinis ng kanilang espiritu. Anila ay mawawala ang hatred o puot sa kanilang puso at mapapalapit sila sa espiritu ng mga namatay. Ayon sa ibang ulat ay mayroon daw kapangyarihan ang mga kanibal ng Agori. Lahat ng kanilang binibigkas o sinasabi ay nagkakatotoo. Ngayon talakayin naman natin ang mga panganib ng isang kanibal. Una ay ang prion disease. Ang prion disease ay isang uri ng misfolded proteins na nagdudulot ng degenerative neurological disorders. Ang pinakakilalang uri ng prion disease ay ang Creutzfeldt-Jakob disease o CJD. Maaaring mahawa ang taong kakain ng laman ng tao na may CJD. Sa kasalukuyan, ang sakit na ito ay nakamamatay at hindi pa nagagamot. Pangalawang panganib ng isang kanibal ay ang transmission ng mga pathogens. Ang laman ng tao ay maaaring magdala ng iba't ibang uri ng pathogens tulad ng bakterya, viruses at parasites. Ang pagkain ng tao na may impeksyon ay maaaring magdulot ng pagsali ng mga sakit tulad ng hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS, syphilis o tulo at iba pang STD at sakit sa dugo. Pangatlo sa panganib ng isang kanibal ay ang social at psychological consequences.
Ang pagiging kanibal ay maaaring magdulot ng trauma, maaaring mabaliw at makulong ang mga kanibal. Laging tatandaan na ang cannibalism ay hindi tanggap ng karamihan sa lipunan ng mundo. Ano ang inyong opinyon sa pagkain ng laman ng tao? Comment ninyo sa baba ang inyong palagay at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.